Okay, para doon sa ating mga aspiring safety. So ano ba ang TWL or Thermal Work Limit? So sabi dito guys, TWL is a heat stress index design for self-paced, well-hydrated, acclimatized worker. It gives a measure of the maximum safe work rate for the important environmental conditions present, such as dry bulb temperature, wet bulb temperature, globe temperature, and wind speed. Mga ka-safety, pagka makapag-work kayo ng HSE dito sa bansang UAE at lalo na sa ADNOC, so pagtrabaho kayo sa ADNOC, so ang pinapractice nila during summer break, so TWL. Okay guys, ito yung control intervention, rest, work, and rehydration schedules. So pagka nasa workplace na tayo, so gagamit tayo ng plug system, mga ka-safety. So ang gagamitin nating plug color, so mayroon tayong green at yung ating orange at yung ating red. So punta muna tayo dito guys sa kulay green. So dito sa kulay green, sabi dito low risk, unrestricted zone. So pagka ang TWL natin ay 140 to 220 pataas, so ang plug natin ay kulay green. So sabi dito sa intervention, no limits on self-paced work for educated, hydrated workers. So ibig sabihin ay, sabi dito sa work rest schedule ay safe for all. So for light work, ito yung rehydration schedule, 600 ml or 1 liter per hour. So dapat i-recommend natin sa ating mga tao na kailangan uminom sila ng tubig. Okay, punta tayo dito sa orange. So sabi dito, medium risk, cautionary zone. So pagka ang reading ng TWL value natin ay 115 to 140, so sabi dito sa intervention ay cautionary zone indicates situation in which environment conditions require additional precautions. So nire-recommend dito yung practicable engineering control measure to reduce heat stress should be implemented. Example, so sa workplace natin mga ka-safety, kailangan meron tayong shaded area na pwedeng maging rest shelter ng ating mga tao. So lalagyan din natin yung ating rest shelter ng ventilation, or pwede natin lagyan ng AC or aircon. At dito naman sa sunod, yung working alone to be avoided. So kailangan ng ating tao mga ka-safety ay i-prohibited natin na mag-work sila ng alone. Kailangan lagi silang mayroong kasama or body system na tawag. So ito namang no unacclimatized person to work. Ang ibig sabihin ng unacclimatized person mga ka-safety, yung bigla kang magwo-work in direct sunlight na yung body mo ay hindi pa nakapag-prepare sa mainit na weather. So kailangan ma-acclimatize muna yung katawan ng tao bago natin ibabad sa init mga ka-safety. So dito naman yung ensure adequate fluids intake. So ito na nga yung kailangan na ang ating tao ay umiinom ng tubig regular. And sabi dito sa rehydration schedule, pagka heavy work, so 1.2 liter ang ating recommendation. At pagka dito naman sa work rest schedule minutes, so sabi dito pagka nasa orange ang plug natin, so ang rest ng ating tao ay 45 minutes work and 15 minutes rest. So pagka heavy work yan mga ka-safety,
pagka heavy work ang trabaho ng ating mga tao. So ito yung nire-recommend pagka nasa orange. So punta na tayo dito guys sa high risk. So pagka ang plug natin ay red color na, so high risk na to mga ka-safety. So ang reading ng TWL natin ay 115 pababa. So ang ibig sabihin ang plug natin ay kulay red na. So sabi dito sa intervention, strict work or risk recycling required. So sabi dito, no person to work alone, no unacclimatized person to work, high risk induction required, emphasizing hydration and identifying heat strain, provide personal water bottle. So dito sa provide personal water bottle guys, kailangan na nire-require natin ng mga tao na mayroon silang laging dalang water bottle with water mga ka-safety. So pag light work ang trabaho ng mga tao, pagka nasa red flag tayo, so light work, 45 minutes work and 15 minutes rest. Light work yan mga ka-safety pagka nandito tayo sa red flag. So pagka nasa red flag at mayroon tayong heavy work, so ito yung recommended. So heavy work, 20 minutes work lang and 40 minutes rest. So ito yung nire-recommend mga ka-safety. So pagka nasa red flag tayo guys, ang TWL reading natin ay pababa, 115 pababa yung TWL reading natin. So pagka nasa orange naman, ang reading ng TWL natin ay 115 hanggang 140. Orange flag yung gagamitin natin. So pagka nasa green flag tayo, yung mula 140 to 220, so pataas. So green flag tayo. So safe for all pagka nasa green tayo mga ka-safety. So usually guys, ang green flag ay mga buwan na to ng October, November. So green flag na tayo lagi dyan. Pero pagka nasa Middle East tayo, pagka buwan ng July up to August to September, so usually laging nandito yung plug system natin sa high risk na to, sa kulay red. So ang TWL lagi ay laging nasa pababa, 115 pababa. So napaka panganib nito mga ka-safety pagka yung tao natin ay nagwo-work sa direct sunlight. So mayroon tayong format guys. So i-record natin dito every 1 hour kung ilan yung TWL reading natin. So dito natin isusulat kung anong oras tayo nag-umpisa. Example, alas 7 ng umaga. So ilalagay natin dyan pababa hanggang sa matapos ang ating duty maghapon. So dito ilalagay natin, makikita natin doon sa TWL device natin kung ilan yung dry bulb temperature. So makikita natin doon sa device. Ganon din dito sa wet bulb temperature. So makikita rin natin doon sa device. As well as yung globe temperature natin mga ka-safety. So makikita rin natin doon sa ating device. Ganon din yung wind speed. So makikita din natin doon sa device. At yung TWL value niya. So as I said, pagka nasa 115 pababa ang TWL value, so red flag tayo mga ka-safety. So ilalagay natin dito kung anong color yung plug, red. At dito yung light work, kung light work, yung heavy work, yung 20 minutes work and 40 minutes rest. So ilalagay natin siya dyan. So ganun lang guys, every 1 hour ang ating record, ang ating pagkuha ng TWL value. So every 1 hour. So kung ano yung reading, kung ano yung nasa taas, kung ano yung sinasabi ng device, so ilalagay lang siya natin dyan. So ayun lang guys. So sana mayroon tayong nakuhang kaunting
tips about sa TWL. So para dun sa ating mga aspiring safety. So dito guys, ang hawak ko, ito yung tinatawag nating TWL monitoring device. So ito yung device niya. At mayroon siyang tripod guys. So pag kukunin na natin yung TWL value, so ilalagay natin siya dito. So ayan guys, nalagay na natin yung TWL device sa kanyang tripod. So pupunta tayo sa labas para makuha natin yung pinaka-actual na temperature kung ano yung TWL reading niya, mga ka-safety. Itong part na to guys, ito yung kumukuha ng wind speed, kung ilan yung wind speed natin. At saka ito namang ano na to, ito yung kumukuha ng temperature, kung ilan yung temperature natin. So punta tayo sa labas para makuha natin kung ilan yung pinaka-temperature niya. Okay guys, ito yung power button niya. So ipipress natin to para mag-on siya. Long press. So ayan, naka-open na siya. So ibibilad natin siya ng mga within 5 minutes para makuha natin yung accurate na reading niya. So dito, ibibilad siya natin. Okay, ibibilad natin siya dito guys para makuha natin yung pinaka temperature reading niya kung ilan ba. So at least 5 minutes, mga ka-safety. Okay guys, dito ipe-press natin yung TWL button para makuha natin yung pinaka TWL value. So ito yung pinaka TWL button niya, so ipe-press natin siya. After that, maghihintay tayo ng within 2 minutes again para makuha niya yung pinaka TWL value niya. Okay guys, so patapos na yung 2 minutes. So titingnan natin kung ilan yung pinaka TWL reading niya. So ngayon ang TWL value niya ay nasa 95.8. So ito yung pinaka TWL niya, mga ka-safety, 95.8. So ibig sabihin nasa high risk siya, mga ka-safety, kasi 95.8 siya. Then para makuha natin yung dry bulb temperature niya, so ipupush natin tong button na to. So ito yung pinaka dry bulb temperature, 39.3. Ipupush natin uli siya. So ito naman yung wet bulb temperature niya, so 19.4. At ito naman yung globe temperature. So ibig sabihin, mga ka-safety, masyadong mataas. So 60.3 ang temperature niya sa labas. At ito yung wind speed, mga ka-safety, dahil wala siyang hangin, so hindi siya umiikot. Kung makikita nyo, hindi siya umiikot yung sa wind speed niya. So kaya yung wind speed reading niya ay nasa point lang. So 0.5. So ibig sabihin, napaka hina ng hangin. Kaya mararamdaman natin yung masyadong mainit, mga ka-safety. So pagka pumapalo siya ng mga above 15 or 20, so ibig sabihin malakas ang hangin yan, mga ka-safety.